dyan, mahulog ka. Ay! Tigas ulo mo pag... Hi everyone! Panibagong araw, panibagong luto-lutuan na naman ang gagawin natin. Meron nga tayo dito mga wings. Ang favorite part ko kasi sa mga manok is yung mga mabutong part. Ang sarap kasi magkit-kit. Nugasan ko nga lang pala mabuti itong manok, tapos tinanggal ko rin yung mga parang taba-taba niya. Yung mga taba-taba kasi sa manok, maano kasi yun, parang iba yung lasa niya. Basta tinatanggal ko yung ganun kasi wala, nalalansahan ako. Dumi kasi yun para sa akin kasi taba yun eh. Meron din tayo ditong sayote. Medyo malaki nga yung sayoteng nabili natin, kaya naman hinati ko lang siya sa gitna, tapos yung half lang yung gagamitin natin. Hiniwa ko nga lang din siya ng ganito, liliitan pa natin to siya. Half lang yung ilalagay natin na sayote kasi yung manok natin, hindi naman natin siya sasabawan lahat. Ipiprito natin yung half nito. Kailangan ko lang kasi gumawa talaga ng sabaw para sa anak ko. Kaya kahit gusto ko prito na lang sana lahat, hindi pwede. Budget tayo kasi nga yung anak ko hindi siya nag-uulam talaga. Gusto niya sabaw lang. Sinunod ko na hiwain dito yung luya. Hindi ko na binalatan yung luya, pero binabrush ko yung luya every time na nagluluto ako. Kasi yung luya, diba, minsan may mga buha-buhangin yan. Kaya dapat brushin mo talaga para malinis. Sinunod ko na nga rin palang hiwain yung sibuyas. Hindi ko na hiniwa ng maayos yung sibuyas natin kasi gagamitin lang naman natin siya sa sabaw. Niliitan ko nga pala yung hiwa ng mga manok kasi 'di ba magsasabaw tayo at magpiprito para medyo marami siya, ganun. Kasi yung mga mabutong part, yun yung piprituhin natin. Masarap kasi ang mga mabutong part kapag prinito mo. Nag-init na nga rin pala tayo ng konting mantika dito sa kaldero at ginisa na natin yung sibuyas at luya. Grabe nga yung itsura ng kaldero ko. Ang tagal na kasi nitong nakatago lang. Hindi ko kasi ito ginagamit. Yung isang kaldero kasi yung ginagamit ko kasi medyo manipis lang siya. Kaya lang isang kaldero ko nabutas siya, kaya wala akong choice kundi ito na lang yung gamitin. Kapag medyo makapal kasi yung kaldero, parang ang tagal din niya kumulo. So kapag matagal kumulo, talagang baka mabilis maubos yung gasol ko. Tapos kung ang gisahin yung sibuyas at luya, nilagay na natin yung manok. Pinisa ko lang siya ng sandali, tapos nilagyan ko na siya ng tubig. At nung kumulo na, nilagyan ko na siya ng chicken cubes, tapos nilagyan ko lang siya ng konting asin at nilagyan ko rin siya ng magic sarap. Nilagyan ko siya ng konting asin para medyo may lasa talaga. And fast forward, tapos na tayo magluto ng tinolang manok. Nagpainit na ako ng mantika dito sa kawali para maprito na natin itong manok. Kung mapapansin nyo nga rin, every time na nagluluto ako, parang palaging may pritong manok o kaya naman madalas may kasamang pritong manok. Hindi naman masyadong halata na favorite ko yung pritong manok, no? Lalo na yung mga magantong part, yung mga wings na part. Ang sarap kaya, no? Tapos sausaw mo siya sa ketchup na may mayonnaise, ay perfect. Luto na nga rin pala yung ating first batch na manok. Hinaango ko na rin siya. Tinaktak ko siya mabuti para naman wala masyadong mantikang sumama. Sinunod ko na nga ilagay yung ating pang second batch na manok. O diba, parang perfect yung pagkakahiwa ko sa mga wings na to, oh. Sayang lang at hindi kumakain ng anak ko ng mga ganito. Kumakain man siya ng mga ganito, pero lang, parang kagat-kagat lang, ganun. Yung maliliit lang, as in parang kagat ng langgam lang, ganun lang yung kain niya. Hindi siya kumakain ng purong-puro. Gusto lang niya yung mga crunchy na part, yun lang. Tapos yun, hindi na siya kakain. Tapos na maluto yung ating pritong manok, tapos pinapakita ko sa inyo, tingnan niyo yung ginawa ng anak ko sa manok. Hindi niya masyadong nahalata, pero kinakagat-kagatan niya na to. Tapos niya kagat-kagatan, yun, iniwan niya na, umalis na siya. Ganyan lang ginagawa ng anak ko pag nagpiprito ako ng manok, tapos meron na siya nakita sa lamesa, ang gagawin lang niya, kagat-kagat siya konti, tapos iwan niya na, pagsawa na siya, alis na siya, maglalaro na siya ulit. Kain na tayo. Meron tayo ditong burger steak, yung nabili kanina. So ngayon ko lang kakainin, pinarisan ko siya ng manok para mas masarap, diba? Habang kumakain nga ako, yung anak ko, tingnan niyo yung ginagawa. Ganyan lagi yung ginagawa niyan. Kaya ang payat hindi tumataba kasi ang daming kalukuhan na ginagawa. Akyat dito, akyat dun, akyat sa CR, akyat. Parang nagiging malaunggoy siya. Inuna ko na rin pakainin yan anak ko kanina kasi 'di ba nauna naluto yung tinulang manok, kaya inuna ko na siya pakainin para medyo mainit-init pa, mas masarap, tapos makahigop din siya ng sabaw. Lagi ko nga rin sinasabihan yan yung anak ko na tigilan niya yung pag-akyat sa mga pinto kasi baka mahulog siya, kaya lang minsan pag sinabihan mo yan nagagalit. Yun lang, and thank you so much for watching. Bye bye.